Balitang-balita ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, sa deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun, na talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon, basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interviews. Natapos na, alas 10. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC? Kakausapin ko mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggang walang clearance. Aminin ko, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. Will you also question his being included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila. May message din po kasi. Karapala na po. Mensahe niyo po sa ading nyo na ultimately siya na may appointing authority. Ay nako, talaga naman hindi yata nakikinig. Ma'am, kung ayaw nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa? Ay hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwa-liwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Hindi ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Ibang issue lang. Ay, okay. Pero babalik pa ako sa budget. Okay. Oo, yung madalian lang kung gusto nyo. Pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi pa parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Rimulya? Hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. Marami kasi, di ba? Di ba masyado nang maliwanag ang pattern. Noon sinabi ng iba na napaka-alarmist ko. Bakit ko binubulabog ang lahat tungkol sa PI? O ngayon, tignan natin. Tapos yung impeachment, palang maniwala na itutuloy. Ayan, tinuloy. Wala rin nangyari. Kaya nandito na tayo sa Plan C. Yan talaga ang nangyayari. Ma'am, saan nyo nakuha yung information na may ganitong plano? Mag-ombudsman siya para ipakulong si VP Sara? Maliwanag naman kasi talagang sinabi na rin nung nag-iimbestiga yung mga Quadcom tungkol sa confidential and intelligence funds na ang tinutukoy, plunder charges, non-bailable, kulong bago 2028. Nakausap nyo na si VP Sara about this, ma'am? Yung possibility? Hindi pa. Kasi wala siya rito, sa totoo lang. At sa dami ng problema nun, dadagdagan ko pa. Hanggat kaya ko, talagang hindi ko tatantanan to. At mag-asara na lang kami. Yep. Sorry? Masagot po, hindi lang gusto ni VP Sara, masagot sa proper forum yung mga charges laban po sa kanya. Tama. So, hindi ba parang, o talagang
si SOJ Remulla po yung bagong bala against Sir and the Dutertes po. Tignan nyo yung mga kilos nilang lahat, di ba? Doon patungo. Kung sana magkakaroon ng patas at makatotohanang depensa sa korte, kung papayagan siya, yun ang gusto niya. Pero kapag ganito, na brasuhan, may balitang suhol, ginagamit yung mga may personal relationship, pinapaltan yung walang kamalay-malay na justice. Kung ano-ano ang nangyayari, pipilitin ng JBC, pa-i-interviewin. Ang bihira, hindi ba nahalata na brasuhan na talaga ito ng todo-todo? Kaya sabi ko nga, kung ganyan at hindi kayo maawat sa pamumulitika, mag-asaran tayo, hindi ko rin kayo tatantanan.